Pilipinas, magandang araw po sa inyo, Luzon, Visayas at Mindanao. Ngayong araw, Ka-Coffee, February 11, 2025, nagsimula na po yung official campaign period para sa mga politiko at si Pangulong Bongbong Marcos ay pinangunahan niya yung kanyang mga senatorial candidates dyan mismo sa Lawag. At sa speech ni PBBM, very strong, Ka-Coffee. Actually, nagulat ako hindi ko in-expect yung Ka-Coffee. Kung hindi niyo pa napapanood, hindi ko in-expect na ganoon katapang si PBBM sa kanyang remarks, sa kanyang speech. Kasi for the longest time, mabait kasi yung style ni PBBM Pero unti-unti, Ka-Coffee, kumbaga tumatapang itong si PBBM dahil sa pinaggagawa siya ng kampo ni Digong. At durog na durog. Durog na durog, Ka-Coffee. Knock out ang kampo ni Digong sa speech ni PBBM. At may punto siya sa kanyang mga pinagsasasabi. Meron siya mga ebidensya doon sa sinasabi ng presidente. Sa pool kayo dyan. Pati si Bato sa pool. Si Harry Roque sa pool. At ilan pa pong mga kandidato dyan po sa pagkasenador mula po sa ibang partido. Sige, si PBBM sa kanyang speech, sinabi niya na yung kanyang mga lineup, yung kanyang senatorial lineup mahuhusay at may mga karanasan sa public service, no? Yung dosing lineup, Ka-Coffee, actually, honest naman ako sa inyo, Ka-Coffee, hindi yun lahat iboboto natin. Ako, honestly, hindi ko lahat iboboto doon kasi may nasingit doon na medyo hindi ating gusto-gusto. Hindi ating gusto, no? Generally, doon sa sinasabi ni PBBM, magaganda yung background dito at magaganda yung track record ng mga to. At dito niya na, nasa pool itong si kampon ni Digong kasi hinahalin tulad. Siyempre, di mo naman maiiwasan na maihahambing mo itong mga tao na ito sa kasamaan ng nakalipas na administrasyon. Sige, pakinggan natin, Ka-Coffee, itong speech ng ating presidente. Teka, kunin ko lang yung microphone. Very strong kanyang statement. Bukod po dyan, tignan nyo po ang record ng ating mga kandidato. Wala sa kanila ang may bahid ng dugo dahil sa tukhang. Wala sa kanila ang kasabwat sa pagbulsa ng sako-sakong pera pinagsamantalaan ang krisis ng pandemya, pinabayaan ang ating mga kababayan na magkasakit at mamatay. Wala sa kanila ang mga pumapalakpak sa China at natutuwa pa kapag tayo ay binobomba ng tubig. 3 points. Naman ang ating mga Coast Guard. Cut muna natin. Si Harry Roque yun, yung tinutukoy niya sa number 3. Kampo ni Digong. First argument ni PBBM, wala ni isa doon sa kanyang lineup, sa kanyang senatorial lineup, yung may bahid ng tukhang. Tingnan natin, isa-isa, wala naman din. Wala tayong nakita, Ka-Coffee. Even si Lacson niya yung pinaka-closest dyan dahil PNP chief ito dati pero hindi natin makikita as compared sa nangyari nung panahon ni Digong na 30 mil Ka-Coffee ng mga Pilipino yung natsugi. So, malinis yung lineup laban dito sa tukhang. Kasi isa yan sa pinaka-problematic na kinaharap ng Pilipinas, yung tukhang na yan. Kasi EJK yan Diba? Ang dami na tsugi dyan ng walang kamalay-malay mga inosenteng bata. Ang dami na damay dyan. Palpak talaga yung tukhang na yan ni Digong at ni Bato de la Rosa. So, sa pool, si Digong dyan. First point pa lang yan. Second point, Pharmaly issue. Pharmaly scandal. COVID-19 pandemic. Diba? Kasi nagkaroon ng nagkaroon ng pananamantala sa sitwasyon. Yes, mahirap ang procurement that time. Winave yung procurement. Diba? Hindi man winave totally, no? Gumaan yung procurement. Ang problema, grabe naman, Ka-Coffee. Billions of pesos yung winaldas. Yung supplier, kaibigan. Naku po. Higop talaga ng salapi ang nangyari niya, no? Mula sa Pharmaly. Talagang sinimot talaga yung kaban ng bayan. At ang kulang na nangutang sa ibang bansa. Tama ba naman yan? Diba, nagpakasasa sila dyan sa mga hindi mo masasabing illegal transactions kasi they're saying na may kumpleto sa papeles pero alam mong may kalokohan. Yes, sige, may compliance doon sa basic requirements, yung minimum requirements, pero alam mo na sinamantala nila ang sitwasyon. Nako, wag niyong iboto talaga itong mga to, lalo na yung mga supporters nito mga to. 2 points pa lang yan Number 3, yang sila Harry Roque, natutuwa pa yan kapag binibira na yung ating Coast Guard dyan sa West Philippine Sea. Masaya pa sila dyan kasi daw si PBBM, etc., hindi nakikipagkasundo, etc., yung gentleman's agreement, hindi in-honor, etc., Masaya pa sila dyan na binubomba yung ating Philippine Coast Guard. Sa pool kayo dyan, panahon ni Digong yan.
3 points pa lang yan, ka-coffee. Very strong yung statement ni PBBM. Balikan natin, ka-coffee. Actually, binalikan ko yun para maano din natin. Binalikan ko yung mga statement niya na to Samantalaan, ang krisis ng ang may bahid ng dugo dahil sa tukhan one more. ng ating mga kandidato. Wala sa kanila ang may bahid ng dugo dahil sa tukhan. Wala sa kanilang kasabwat sa pagpulsa ng sako-sakong pera, pinagsamantalaan ang krisis ng pandemya, pinabayaan ang ating mga kababayan na magkasakit at mamatay. Wala sa kanila ang mga pumapalakpak sa China at natutuwa pa kapag tayo ay binobomba ng tubig. Tinatamaan ang ating mga Coast Guard, hinaharang ang ating mga mangingisda, ninanakaw ang kanilang huli. At bukod pa ron ay inaagaw pa ang mga isla natin para maging bahagi ng kanilang bansa. Wala po sa kanila ang tilang sakristan ng isang bulaang propeta na nasasaktal dahil sa pagyurak sa ating kabataan at sa ating kababaihan. Wala sa kanila ang tagataguyod ng pugat ng krimen, ng sentro ng paglalapastanan ng mga kababaihan na mga pogo. Hoy! Tayong Pogo! ngayon ay nasa Pogo! Sapul na sapul kayo dyan. Matagal na Pogo, ka-coffee. Parang Panila Gloria by Pogo na. Pero hindi yung ganyan ka mainstream nung panahon ni Digong na binigyan lahat ng permit. O sige, mag-operate kayo dyan. Sabi ng mga DDS vloggers, wala naman masama dyan sa Pogo eh. Ano yung social ill na dulot niyan? Ano yung kidnapping na ginagawa nila dyan sa kapwa nila? Yung pang-i-scam. Naku po, di ba talamak yan nung kasagsagan ng Pogo, yung scamming? Napakarami yan. Nung pinasarayan ni PBBM, unti-unti kahit papano, nabawasan yung mga text messages na phishing, yung mga kung ano pang mga kalokohan na yan. Nung panahon ni Digong, sagana yan eh. Paano ba naman eh? Binigyan ba naman ng permit eh? Binigyan ng authority, o sige, dito kayo. Kaliwat kanan, nagsulputan yung mga condominium puro mga Chino na yung naninirahan dyan, na ayaw din ng China. Even yung China, ayaw nila dyan sa Pogo na yan. Inalaw naman ni Digong. Inalaw din ng previous administrations yan, pero hindi kasing massive ng ginawa ni Digong. Dami talaga Lahat kayo, dito kayo, tuwan-tuwa pa sila. Mga DDS, tuwang-tuwa pa, napakarami daw nating turista. Ayun pala, Pogo workers pala. Kaya yung pastillas, naka, tatandaan niyo yung issue sa pastillas, inaabot na ng pastillas yun sa immigration, nakalulusot na. Grabe talagang kalokohan ng previous administration. Tapos proud pa kayo dyan. Ang napansin ko dito sa speech ni PBBM, nagiging ito no holds barred ang style dito ni PBBM. Wala na akong pakialam sa inyo. Kasi pinakisamahan ko na kayo for the longest time. Yun ang basa ko dito, ka-coffee, kasi honestly, nabigla ako dun very strong yung statement na binitiwan ni PBBM. Ang tapang ito, not the usual president na ganyan ang style niya. Pero ngayon, nakita ko na parang tapos na kayo. Sawang-sawa na ako sa inyo, na-judge ang punto na si PBBM. Inis na o punong-puno na ako sa ginagawa ninyo at kinakailangan ko na kayong gantihan, kinakailangan ko na kayong birahin. Yan yung basa ko dito sa speech na ito ni President. Very strong message ito at durog na durog talaga ang kampon ni Digong dyan. Isama mo na tong si Bato at itong sila Harry Roque na mga, yan, isa sa mga very vocal yan, ka-coffee na against o tutol sa ginagawa ng administrasyon. Sige, continue natin. Medyo mahaba itong speech na to, ka-coffee. Tuloy natin. Sa ngandaan ng ating paglalakbay bilang isang malayang bansa, bilang isang sambayanang may dangal, may sipag at may talino. Tayo ba ay papayag na babalik sa panahon gusto ng kung kailan gusto ng ating mga liderato maging probinsya tayo ng China? Oy! Very strong! Sapul na sapul kayo. In short, tinatanong ni PBBM, gusto niyo ba bumalik tayo sa panahon ni Digong? Definitely ayaw na. Ayaw na ng taong bayan sa panahon ni Digong. Tanong yan ng presidente, gusto niyo ba bumalik tayo na parang ang trato sa atin na isang probinsya ng China? Yun ang tanong dyan ni PBBM. Kasi enabler si Digong dyan Ganyan na naging sitwasyon dahil enabler nga itong si Digong. Sapul. Babalik ba tayo sa nakaraan na ibinubugaw ang ating bayan bilang isang sugalan ng mga dayuhan? Sapul. Yun yung style ni Digong.
Pasok kayo ng Pilipinas. Investment hub ito, pero sugalan. Naku po, ano nangyari sa Pilipinas? Naging sentro ng sugalan. Talo natin Las Vegas. Si PBBM ibang style. Gawing investment hub, pero totoong negosyo. Manufacturing, energy, ano pa? Renewable energy, yung mga focus, infrastructures. Hindi yung sugalan. Si Digong kasi naging sentro sugalan. Sige, lahat kayo dito. Punta kayo ng Pilipinas, magtayo kayo ng sugalan nyo. At mag-enjoy tayo sa mga sugalan. Yun yung naging style ni Digong. Hindi ganyan si PBBM at ayaw niya na bumalik tayo sa ganyang sitwasyon. Huwag kayong pumayag. Huwag tayong pumayag na muling mamayagpag itong ginawa ni Digong noong panahon niya. Nais pa natin bumalik sa landas na umaapaw sa dugo ng mga inosenteng mga bata na inagaw sa kanilang mga anak, mga ina, kinuha sa kanilang mga tahanan at inagaw ang kanilang kinabukasan. Tukhang yan, 3 years old, estudyante, nako po, chinugi. Sabi ni Bato, collateral damage lang yan. May ganyan bang collateral damage? 30,000, napakarami, lahat ng laban. Aba, hindi naman pwede yan. Nako, wag na tayong bumalik sa ganyang sitwasyon. Walang nagnanais na Pilipino na mabalik tayo sa ganyang klaseng pagpatakbo. Kaya naman, makakatiyak po kayo na kapag ang ating mga kandidato ay naluklog sa Senado at sila ay nagsimula ng kanilang trabaho, asahan po ninyo na sila po ay hindi makikihalo, hindi makikilahok sa ganyang bagay na ating iniwanan na at ayaw balikan. Very strong. Again, very strong. That's the exact description. Ang commitment ni PBBM dyan, ang kanyang call to action, ang kanyang promise din. O sige, pag iboto ninyo itong mga senador na to na nasa harap ninyo, nakasisiguro siya, nakatitiyak siya na ayaw o kakampi itong mga senador na ito eventually pag naging senador, no, ay tututulan itong mga pinaggagawa ng panahon ni Digong. Hindi ko lang sigurado kay Amy Marcos. Kasi nandiyan si Amy Marcos, hindi ko lang tiyak kung totoo ha. Kasi parang commitment ni PBBM, once you support these people, hindi na tayo mapupunta doon sa sitwasyon ng panahon ni Digong. Kasi feeling ko naman, may mga initial agreements yan, may mga usapan niya sila na this will be our priorities. If ever na manalo sila, may natitira pang 3 years si PBBM, ito yung magiging priorities. If your belief ay taliwas dito sa belief ng presidente o ng administrasyon, feel free ka, lumabas ka dyan. Actually, napakahirap mga ka-coffee na kumuha ng partido, no, para sa kampanya. Kanina sa earlier part ng speech ng ating presidente, sinabi niya rin yan na solid yung kanyang lineup. In fact, yung iba nga medyo nahihirapan makakuha ng mga kandidato at ang joke pa nga dyan ni PBBM, teka, basahin ko yung kanyang joke dyan May joke siya dyan na yung iba daw parang pinabili lang ng suka. Naging kandidato na. Ayan. Asar talo yung mga DDS dito Kami lang ang may, si PBBM nagsasalita, kami lang ang may kumpletong ticket mula sa senador hanggang sa mga lingkod bayan sa maliliit na bayan. Ibig sabihin, hanggang sa pinakamababa, sangguniang member, sangguniang bayan member, hanggang sa mga konsihal, yan, kompleto po yung kanilang lineup. Sila lang, yung partido na yan, no? Ang meron na mga candidates for all positions. Hindi pangkaraniwan ang aming kandidato, hindi katulad ng nakikita natin sa ibang partido. Nako, ang daming umiyak na DDS dyan. Hirap na hirap makakuha ng kandidato. Bakit hirap na hirap? Naaawa na rin ako sa aming mga katunggali dahil nagmamakaawa para lang makakuha ng magagaling na kandidato. Yung iba, pinabili lang ng suka, nabigyan na ng certificate of candidacy, sabi ni PBBM. Correct. Pinabili talaga ng suka lang, walang alam, walang background. Kaya ingat-ingat tayo ka-coffee sa mga iboboto natin ng mga ganyang klase ng tao. Maging mapanuri tayo ngayong eleksyon. Kaliwat kanan, maririnig ninyo ka-coffee, kampanya Kaliwat kanan, may mga promises yan. Ako, isa lang naman ang batayan natin ka-coffee. Yung iboboto ninyo, make sure na makatutulong sa gobyerno, makatutulong sa administrasyon. Hindi yung hahatak pababa sa administrasyon tulad ng ginagawa nitong kampon nila Sara sa kampon ng mga Duterte. Hinahatak pababa itong administrasyon. Huwag yun. Wala tayong patutunguhan yan. Kung puro kontra, wala namang suggestion kung paano natin gagawin,
Kung hindi makatutulong para gumanda yung Pilipinas, wag niyong iboto. Kung puro sigaw lang naman ang gagawin yan para bumagsak ang gobyerno o patalsikin si PBBM, nako, wag natin iboto yan. Sige, ka-coffee, ingat kayo sa mga naririnig ninyo para makapili tayo ng hindi tayo eventually magsisisi. Sige, yung mga nasa Facebook, ka-coffee, baka may mga komento kayo, sino mga napupusuan nyo na yan. Ako, sinasabi ko naman sa inyo, yung 12 dyan sa lineup na yan, na hindi natin lahat iboboto yan, no? Pasensya na po sa mga nananawagan ng vote straight, pero hindi ko talaga maatim na maaboto yung ibang miyembro dyan sa lineup na yan. Marami-rami naman, makalulusot dyan, pero yung iba dyan pakitang tao lang sige, i-komento ang inyong opinion, reaction dyan sa ating comment section para mabasa rin po yan ng iba natin mga ka-coffee, mga nasa Facebook. Pasuyin na lang ka-coffee, please. Like and follow na mga nasa Facebook, mga nasa YouTube. Click lang po na subscribe dyan sa baba at hit the notification icon para updated rin po kayo sa ating mga bagong upload. Kita-kita tayo ka-coffee sa ating susunod na videos. Bukas medyo marami tayong videos, dahil maraming ganap ngayong araw na to. Bye-bye po!